Yes, ma'am. At isa pa rin doon, ikaw lang ba nagtatrabaho? Dalawa. Marami kayong magkakapatid. Ang iniisip niya, paano pag nag-asawa ka na walang tutulong sa amin? Mapuputol. Yun ang ibig niya sabihin. Pero mas maganda if kausapin mo yung nanay mo. Huwag kang magagalit. Yun ang huwag mong gagawin. Nakipag-usap ka sa kanya. Mami, ay nanay, bakit pa gano'n? Ano ba yung problema natin? Sabihin mo sa akin para nalalaman ko kung ano man yung dapat kong gawin. Nakipag-usap ka, huwag yung basta ganun-ganun na lang kasi hindi maganda. Kahit sabi nga natin, doon sa mga nanay na, saka doon sa magiging nanay pa lang. Ang anak, ang nanay, ang boyfriend, ang BF, ang kung ano pa, kaibigan, barkada, pwedeng palitan yan. Araw-araw, nandyan yan. Pwede mong palitan. Yung kaibigan na sinasabi mong best friend, pwede mong makaawa yan. Pero ang nanay mo, hindi mo pwedeng hawain. Diba? Kaya katulad mo, wala na yung nanay mo, pero sabi ko, siya ka rin. Tapos yung mga kapatid ninyo na hindi nyo kasundo, na sinasabi na, sinasabi na, tarantado kong kapatid, galo kong kapatid, gawi, ang putang ina niya, gano'n. Ma'am, sa bandang huli. Pero sa bandang huli, alam nyo, yung time na kailangan nyo isa't isa, wala kayong ibang lalapitan kung hindi kapatid at magulang ninyo. Sinasabi ko yan sa inyo based from my own experiences. Okay, so kanina nagkukwento ako sa kanya, talaga umiiyak na ako sa sulok, pero pinipigil ko. Pero ayoko tigilin kasi hindi maiisda yung sakit ng loob ko na humaharap ako sa inyo na masayang-masaya ako. Pero deep inside, napakasama ng loob ko na nangyayari sa akin. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, nagpapasalamat ako dahil yung batch na to. Although, maraming issues, pero masaya. Pag wala akong pasok, sinasamahan ako dito. Yung iba, pero iba naman naiintindihan ko dahil yung mga kanya-kanya kayong trabaho. Napakahirap na yung mga bagay ba natin na ang sa isip lang natin kasi iniisip lang niya, sarili niya, hindi yun, nagkakamali kayo doon. Sabi ko sa inyo, sabi nga natin, ang pagsisisi wala talaga sa uli, lahit nasa uli. Dahil nga lang, nakatira ni Ate Tina. Di ba, Ate Tina? Yung pagsisisi nasa utang. Siya lang may sabi nun. Kasi yung pagting daw, payat na ako. Okay, so yun lang payo ko sa'yo. At saka ito pa isa, maganda yung na-share niya kasi na-request na, isulat mo yung buhay mo. Sulat mo yung buhay mo kasi meron kaming konte sa Roto Miss International na kung saan yung buhay ng mga bata, lalo sa ALS, paglalaban-labanin nila internationally. At sa isang magandang banda, last na inilaban namin na 2 bata, yung isa, katulad mo rin, nanalo siya ng $300,000. Pwede ba ito? Papasok natin, ibigay natin sa international. Basta lang isulat ninyo. Kasi, hindi naman yung $300,000 na yun gagastusin na niya kung saan-saan. Yun ay para sa pag-aaral sa kolehiyo. So, yun ang tulong na naibigay namin sa iyo. Kaya nagpapasalamat ako kasi hindi ko alam buhay mo Hindi naman siya nagpukwento tungkol doon Yung mo lang naalaman Ito pa, nagkaya pa tayo. Ito, ganyan klase. Yung darating na kami sa diba? Yan na! Pero, sa likod ng kanyang ngiti, merong masakit na nangyayari sa kanya. At alam ko, lahat kayo merong ganon, di ba? Diba? Magka-plastic! Kaya nga pinipigilan ko, pero mas mainam kasi na yung sama ng loob natin, minsan nilalabas natin. Para matumagaan sa pakinakdam. Kung may problema din kayong ganyan, pwede nyo akong puntahan dito minsan. Magkwentuhan na tayo, wala namang problema sa akin. Ayan, kumangit lang. Yes! Pero lang sabi ko sa inyo, lagi yung sinasabi sa inyo, never kayo magalit sa parents ninyo, sa mga magulang ninyo, sa mga kapatid ninyo. Ibalik yung mga nanay ang galit, nagagalit siya kasi may reason. May dahilan. Ako galit na galit na kasi tinipis na lang inuubo. Kasi, sabi nga, walang magulang na naghangad ng masama sa kanyang anak. Yun na lang ako, nagpapasalamat ako dahil ang magulang na napunta ako kahit
kahit kami nga sabi natin magbubukid, magsulupa, sa December masaya yung pamilya namin. Nagkaroon din ako ng time na ganyan, nakagalit ko yung mga kapatid ko. Pero bandang huli, alam nyo, kayo magkakasama. Saka kasi kaya nagkaganan yung mga magulang ninyo, dahil sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay. Kumbaga saan may hinug na siya. Ayaw naman nilang mangyari sa inyo yung nangyayari sa kanya. Kaya pinag-iisipan kayo. Saka isa pa, Katrina, kaya siguro sa akin na, kaya siguro ganun yung nanay mo sa'yo. Ang gusto niya, kung mag-aasawa ka rin lang, may sinabi sa buhay. May kotse. Oy, yung mga naliligaw kayo, no? Tandaan nyo to. May kotse, may bahay, open down, nakatira sa subdivision. Ma'am, ako sa kanila. Yan, kailangan nyo yun, yung mga Hindi yung driver, hindi yung may-ari. Sa Little Bus. Ay, wag doon, hirap na. Ako sa kanila. Mga tipong abogado, yung ganyan. Ma'am, ako abogado. Kasi kami mga babae kailangan nasa bahay lang. Kaso, ang nangyayari ngayon, nababaliktad.